Good morning! For today, the weather is really nice again. Actually, this next few days, the weather here in the UK ay talaga namang nasa summer era na kami dito, no? Which is really good. I've been waiting for this kind of weather, but for some reason, yesterday na-realize ko after nung work ko, medyo iba din talaga. Yesterday was 20 degrees ata 'no, parang iba talaga yung init dito, nakakapanghina talaga siya. So, hindi ako nagtataka kung bakit yung mga English dito ay talaga namang nagpa-panic sila kapag mga nasa 25 or 30 degrees kasi nga hindi siya medyo, actually dry yung heat nila dito. Unlike sa'tin sa Pinas 'di ba, ang init sa atin ay iba. Alam mo yung nagpapawis ka, yung nag-aasim ka ng malala, gano'n. Talagang tumatagaktak na, lumalabas yung init kumbaga. And, I remember when I live in Turkey, sabi ko kay Gray na parang iba din yung init that time nung nandun pa kam nung na nung nandun pa kami na hindi ko alam parang may pagka-dry din siya, yung parang ang lakas niyang makapagod, gano'n. Parang medyo irritable ng konti na masaya, gano'n, hindi ko alam, but yun nga. And dito, iba rin talaga yung init. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakapansin. Siguro, for sure yung ibang, kabayan natin na nanonood or na nakatira sa UK or natira sa Turkey din na mapapansin nila na iba yung heat kumpara sa atin sa Pinas, 'no? But anyway, we're not here to talk about the weather forecast. Gusto ko lang kayong i-life update. So, for today's plan ay pupunta ako ng Leeds again. I'm craving a seafood. So, I'm planning to get a pusit. Sana makahanap ako ng pusit dahil gusto ko ng inihaw na pusit dahil maganda ang panahon. And nagki-crave din ako ng milkfish. But obviously, wala silang milkfish dito as far as I'm aware of. But I was thinking na why not sea bass? So, mag-try ako maghanap ng sea bass. And hopefully today, kung maaraw pa rin or I still have time, siguro mag-grill kami. But if wala na, baka bukas na lang, Sunday or Monday. Because sa Monday, ang weather, it's 30 degrees. And Monday, it's a bank holiday or public holiday dito sa UK. And also, syempre, mag-grab tayo ng coffee. That's the mandatory thing kapag pupunta ako ng town. Kailangan magpunta tayo sa mga independent coffee shop, no? Makadiscover tayo ng good drink, refresher drink, you know? But yeah, that's the plan for today. And then, ang plano ko is hopefully mga 10 nasa Leeds na ako. And then, 2 o'clock, nasa bahay na ako. 2 or 3, ganon. Para may time pa ako na mag-chill sa conserve namin or sa garden. And, siguro I need to tidy the house as well because it's a bit messy. And, hindi ko pa alam kung ano yung mga biglaang papasok sa isip ko na gagawin for today. And tomorrow, hindi ko pa siya maidi-discuss ng bongga dahil hindi pa ako sure. But we're thinking to go to the beach tomorrow because the weather is nice, no? Siguro, if pupunta kami ng beach tomorrow, umaga. Kasi dahil mainit, ay baka maraming tao, ganun. So, I think the best option for us ay bumiyahe ng maaga.
So, nandito tayo ngayon sa Leeds Art Gallery ba yung tawag dito? Oo. So, it's my first time here and it's so beautiful. And itong coffee shop nila ay talaga namang sobrang ganda niya. As in. Good morning! So today, it's Sunday na, no? And we're going to the beach today. So nasa nasa petrol station kami. Magpo-full tank lang siya para sa journey. Kasi yung journey namin mga nasa siguro 1 hour and 40 minutes or 2 hours. And last Friday, sabi ko kay Gray, ask mo yung mom mo kung gusto ba niyang sumama sa atin. Kasi nga, mag-isa lang siya sa bahay. Hindi siya nalabas. Kasi nga medyo may edad na rin siya. So, sabi ko kay Gray, why not na-ask mo si mom mo if gusto niyang sumama sa atin? And then she say, yeah. First, she was worried because ayaw niyang parang makagulo, kumbaga, sa privacy namin si Gray. And I says, no, it's fine because hindi naman siya palaging nasa labas and then maganda yung panahon. Hindi naman sobrang init for her. So it's fine for me because the beach that we're going, there's a coffee shop there and the beach itself, it's not that far. So literally kung nasan yung parking namin, mga 5 or 10 steps lang, nasa beach na kami. And hindi din siya ganun ka-init ng bongga. So it's okay for her. And as well, hindi naman kami magi-stay doon ng buong araw. So, hindi kami aabutan ng katirikan ng init, no? So, we might just stay there for a few hours, read books, and talk, and maybe go to the coffee shop then, no? Hello. You ready? Hi! So, yun na nga. Kakadating lang namin galing Praistorp ba yung tawag doon? I don't know if I pronounce it correctly, pero yun nga, galing kami doon. I'm so tired. Siguro dahil sobrang naging active ako kanina, kakalaro ka Sky sa beach, no? So, nagpapasahan lang kami ng bola. And sobrang init din, kaya siguro sobrang pagoda rin ako. But anyway, kahit anong pagod natin, kailangan kong magluto dahil nagugutom ako. So, I need to make something good. So, magluto ako nitong crispy chicken with fries. Kasi, I think medyo madali lang siya. And meron kaming leftover na na tawag dito, mantika. Bad oil, ganon. Vlog. So, just quick update, no? Today it's Sunday afternoon. So, I'm really excited for tomorrow because seriously, I can't remember the last time I ate a grilled pusit, no? Yung talagang typical na Pinoy style. Siguro yung huling kain ko nung huling uwi ko pa ng Pinas, which is 2024 ba yung huling uwi ko ng Pinas?
Yeah, marami kasi tayong bayarin kaya hindi pa ako hindi pa ako makauwi ulit dahil magbabayad pa ako ng visa ko. But anyway, yun nga, I'm so excited and tomorrow the weather, oh God, I think since na nag-start ako nung vlog ko na ito ay wala akong ibang bukang bibig is kundi yung magandang klima dito. And also, may binabasa pala akong bagong libro ngayon. This is the only one left. So, na-discover ko 'to sa TikTok 'no, kakaumpisa ko pa lang siya. And yeah, you're right, I'm a thriller girly. As long as na hindi siya nakakatakot, go lang. And gusto ko yung mga tipo ng merong mga pa-plot twist and then yung joke ko nasa floor. Huy! Yung mga gano'n yung talaga parang, "Saan galing yun?" Gano'n yung mga eksena. Alam niyo before ayoko talaga ng idea ng magbasa ng libro. Dahil ayoko yung idea ng ini-imagine mo kung ano yung binabasa mo. Gusto ko yung nakikita ko siya. In fact, nung nasa Pinas pa ako, adik ako sa mga Korean drama 'no. But since nung naalis ako ng lupang sinilangan, um, na-adik ako sa libro, nahilig ako sa libro ng bongga. Hindi ko alam kung bakit, but I really like it dahil kapag natatapos ko na siyang basahin, ang sarap niyang sa pakiramdam na parang meron kang na-achieve ng bonggang-bongga sa life mo 'no. Try niyo din siya, nakakatulong din siya sa ano, sa vocabulary ko. Uy, vocabulary. Then yun, ang weird ng afternoon dahil maaraw pero naulan-ulan 'no, which is na kailangan namin ng konting ulan dahil